worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, we worship you, Lord. Let us sing this song. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Lord, sa inyong pagkamaayos sa mga kinabuhi din. Yes, hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord. Jesus. Ang kanyang pagkakalod sa pagkakalod sa pagkakalod. Kabalaan ng mga Diyos, salamat. Noong ikat na sa natagon. Ngayon kami ang mahal, nag-iusa, aron sa pagdahil, pagsimba, diya kanimo sa Espiritu, gumatuuran. Father, ang mga pag-ampo, nga ikaw mo'y mga panalangin sa mga panimbahon karon. Bisan pa Ginoo, tuguti ang imong balaang Espiritu Santo, nga mo'y mga panglihok sa mga taliwala man. Samtang mga padayon mi sa pagdahil, pagsimba, diya kanimo Diyos. Lord, ang mga pag-ampo, bisan pa sa mga suunan nga naapas sila mga panimalay. Ginoo, ang mga pag-ampo nga ikaw, mag-remind na nila, O God, na importante ron nga adlaw nga imong gibuhat aron sa pagdahil kung pagsimba, pagpasalamat diha sa imong buhi ng ngalan ni Dios. Lord, sa mga kaigsuunan na mo nga nag-andam aron mo anhi, nagbilis o nagbiyahe na Ginoo, mga pag-ampo na mo diha kanila nga ikaw magaprotektar kanila mahal. Nadili gid sila mababagan sa mga buhat sa away. I cancel every works and plans of the enemy in the name of Jesus. Nadili gid sila mapanghimo, makababag sa mga kaigsuunan Ginoo nga nagplano nga mosimba diha kanimo. Lord, dalaygon ka Ginoo, ang ikumitaw diha kanimo ang tanan samtang magasimba mi karon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. No? So, ato ta sa pagpadayon, no? Sa una na to nga bawang pagtuon
igsuon sa pulong sa Ginoo. Amen. So atong andamon no atong mga idulungog aron makapangutana ta and then suggest ta or makapag-open forum ta regarding sa pulong sa Ginoo. So what na lain no, akong ihatag sa magdala sa atong Sunday School nining kabuntagon, akong ihatag ni Sister Donna May per. Di ko pala to. Praise God. No, so akong ihatag niya kay Donna. Praise God. Maayong buntag mga igsoon. Malipayon ba ta? Amen. Amen. Hallelujah. Ako sa malipayon sab ko nakita na po ninyo kay mga gwapa-gwapo good mo. Amen. Amen. Oh, amen pastor oh. Agree dayon ba? No, so before ta magsugod, ganyan akong tanan sa pagpanindog, magampo ta alang sa pulong sa tambuhi nga Dios sa atong pagatunan karong kabuntagon. Lord, our gracious and heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for another day ngayong gihatag sa mga karong Ginoo. Aron kami, Lord, na katigom na usap aron sa pagpaminaw sa imong pulong, pagtuon sa imong pulong, Lord God, pag-praise and worship dira sa imong buhing ngalan, Lord God, o sa among pagkita sa mga mag-igsuon Ginoo. Lord, we thank you so much, Lord God, nga naagid kami diri Ginoo dili aksidente nga kami diri karon, Lord God, kun dili imo ning plano Ginoo sa among kinabuhi. We thank you so much, Father, and Lord, ikaw mag-bless Ginoo sa among panimbahon karong kabuntagon. Ikaw magakuyog ka namo Ginoo, magauban ka namo, Lord, and let your holy presence fill this place, to God, this place of worship, Lord. Og ikaw ang Ginoo mabayaw and be glorified, Ginoo, sa tanan ng pagabuhaton karon sa among panimbahon. We thank you so much, Lord God, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na tayo magkalingkod? So, kanong kabuntagon, i-brownoutan niya akong gabi eh. Kung tagatoon ko sa kono. So, kanong kabuntagon, ang atong pagkahisgutan is a very like common na common nga topic, no? So, why should Christians wear the full armor of God? Nganong kinahanglan sa atong mga Kristohanon na atong suoton ang full armor of God. So, ang atong teksto makita nato dira sa Ephesians 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. Kung kinsay makabasa, mas maayo o English o Bisaya, bisag sa Tagalog. Ephesians 6 verse 12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Amen. Buto ba tayo ng mga kaigsuunan? Na? That our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. No? So, many of us, kita, mga Kristohanon, we go through life nga murag normal lang. No? Ginabuhat nato itong pag-adlaw-adlaw, nga buluhaton. Like, we deal with life as normal. Na usahay, mahimo makumpiyansa ra kay ta. No? We deal with life not even thinking nga pwede ta maatake sa atong kaaway. Dili kaaway nga kon ha? Silingan? Dili. So, kumpiyansa na kayo mga igsuon, no? Nga sa atong pagpuyo sa ato ang everyday life, dili na tagaw na huna nga pwede ta atakihon anytime sa atong kaaway. Tuo ba mo ana? Kabalo ba ta nga as Christians, our everyday life is a battle? Tuo ta ng mga igsuon? No? Our everyday life is a battle as Christians. Dili lang sa everyday battle siya, dili lang tungod sa kalisod sa atong kinabuhi, unsay atong kanon, pagkaugma, walay bugas, no? But lahi nga battle mga kaigsuunan, the battle in the spiritual na realm.
So, mo to mga kaigsunan, no? Dili lang tas kalisod sa kinabuhi, but we are also fighting for something greater. Kumpiyansa ra kay ta mga igsunan, no? Sometimes na not even bothering to put in the whole armor of God. Usay kalimtan nato. So itong kan full armor of God. Oh, sama brakauna. Patay kas gubat ani oh. Patay gubat ani. First is, Pastor, belt of truth. Amen. And ikaduha, ikatulo, breastplate of righteousness. ikaupat, helmet of salvation. Thinking on belt of truth, breastplate of righteousness, shield of faith, helmet of salvation. Isa pa? Sword of the Spirit. Sword of the Spirit. Amen. No? Ora ba, mga igsoon? Amen. Ora ba? Basahin na to sa Ephesians 6 verse 13. Para short ta mga kaigsuonan. Kay apil sad ko, delikado ko sa ako ani gubat ani, no? Di sad ko memorize. So kinahanglan may banan na to ni siya mga igsoon, bisan lang pag memorize ani niya kung unsa man gyud ang full armor ni God, para kay bita ka balon sa full armor ni God, unsa na to pagsuot sa iya, di ba? No? Delikado. So basahon na to kasi makabasa dira sa Ephesians 6 verse 13. Kanang manaman si pastor lay na pod. Kay kaning Sunday school kay kuan man interactive man Ephesians 6:13. Usa dat ang tanang kay imanan sa gubat nga gikan sa Dios o iniabot niya sa daotang adlaw makasukol kamo sa mga kaaway sa walay pagsibog ug pag-undang hangtod sa katapusan. Amen. Atong ipadayon dara sa 14. Kinsa makabasa? 14 is Michael. Si Michael daw. Si Michael. Ephesians 6:14. Ay kanto. Usa pangalan ko, pamita ang kamatuoran ingon nga bako sa pagkamatarong ingon nga sa likod sa inyong dughan. Amen. Verse 15. Kinsay makabasa? Dapat ang mga batan-o, naman mo'y cellphone, napod na'y Bible, no? O ba mo'y Bible na physical, dapat na, no? Ephesians 6 verse 15. Sama sinakinan ang inyong tiil sa pagpangandag sa may balita sa kadaitan. Amen. Sige, so verse 16. Ephesians 6 verse 16. Para makumpleto jud nato. In addition to all of these, hold up with the shield of faith, which stop the fiery arrows of the evil. Amen. And verse 17, no? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, kinahanglan mga kaigsuonan, ato ni siyang ma-memorize man lang, no? Or atong masag-ulo. Kaning verse dire. Kaning ato ang whole armor of God, because as Christians, we badly need this. Kay again, ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi is a battle, no? So kung wala ta kabalo kung unsa ang full armor of God, hindi nato ni siya masuot sa pangadlaw-adlaw nato nga kinabuhi, mura tag mga sundalo nga wala na orient, nga naay gubat, no?
Pilde. Og sa kuan pa, sa Manishel, nindot nga example masabtan sa, sa ML. Ayaw makitani. Kanang mga hero nga walay item, pilde gid na, baog na siya, no? Mo ginang patay diretso, no? So kinahanglan jud nga kumpleto ang atong armor of God, no? Dili lang ang shield of faith lang, dili lang helmet lang, no? So, let's be honest. Mutuo ba mo mga kaisunan nga ang Christians should know how to become fighters. Dili fighters nga kuan ha kanang okay, away sa atong isig katawo. But again, we are talking about here about spiritual nga fight, no? Sa atong espirituhanon nga kinabuhi, sa atong espirituhanon nga bahin. So yes, Christians should be fighters, pero let's be honest mga kaigsunan, most of us, we don't like to fight, no? Mas gusto ta nga mudagan, run from fights or not get involved, no? Innate man na sa tao nga, di ko gusto gubot, oy, lain kung tao mo gusto gubot mo. But the Bible is very clear mga kaigsunan that the Christian life is a life of mortal combat. Dili tong mortal combat nga game ha, igubat buto gyapon. But yes, a Christian life is a life of mortal combat. Muna kinahanglan nato dawaton mga kaigsunan. Every day is a fight, no? Sa atong espiritual nga bahin kay permita ginaatake sa atong kaaway. O ang isa pa, ang atong kaaway dili kabalo mo give up, no? May pa atong kaaway, di pa kabalo mo give up. Di pa ma-discourage, pastor, no? Kita dali ra kita ma-discourage. Gamay kuan, damag lang awat na. What you gonna protect tayo, Lord? Ano yun? Iyak na yun, no? No? Our enemy is relentless. Saan na relentless? Dili mo pahulay, no? Dili kabalo mo pahulay, di mo give up, di ma-discourage. Grabe po, no? Naning kamot. No? Sakto na. So, bagag face ni siya. So, kining ana man ang atong kontra mga kaigsuonan, we have to know as Christians, we have to learn how to fight, no? To run away or to be unprepared for the fight is a sure defeat. Ang ginatawag na sa mga gamer o kuan, GGWP. Good game, well played. Pilde. No? Pilde dyan mga kaigsuonan. So, why do Christians need to wear the full armor of God? Because number one, the adversary is very real. Ang atong kontra is very tinuod. His spiritual forces of wickedness are real. But many people nowadays, mga kaigsuonan, especially sa media or sa atong social media, a lot of people are dismissing the existence of both God and the devil. No? Dagang mga tao, especially sa media or sa social media, ginapakita nila nga dili na sila mutuo sa existence sa atong Ginoo, di pagin sila mutuo sa existence sa atong kaaway. Delikado ra ba nga na? No? Kanang i-underestimate nimo siya, mahimo kang easy target. Na. So, a lot of them don't believe that he's real. Na dili daw tinuod si Taning, no? Figment na siya sa imagination sa tao, creative imagination sa tao. Na nag-exist siya para po dahil kontra-kontra si God. No? Sa salida. Kaya na ay bida, boring kayang salida, guway kontra bida. Patay. No? Dili dapat nga na atong mindset because our enemy is very real. And maka-affect siya sa atong kinabuhi if dili ta magbantay. No? So, samantani. So, naay mga tao nga nagtuo na he exists para naay kaaway ang atong buhi nga Dios. Para naay good versus evil kibali nga storya. But I hate to tell you this mga kaigsunan, our adversary, our enemy is very real. In the Bible, gina-mention siya, di ba? In the Bible, it says in John 14:30. Basahon na to diha. Isa yung sa Bible sa John 14:30. Unsa ang tawag or ngalan, pangalan niya, ngalan ni Taning.
I will have much more time to talk to you because the ruler of this world protects you. He has no power over me. Amen. So itong mga pastor, ruler of this world. Monay title ni taning, no? Sa demonyo, sa devil. Ang ako diri sa NIV version, ana diri sa kuan. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming, and he has no hold over me. Prince of this world. Mo ba nang ginaingon nga sa Bible nga siya ang tag-iya diri sa kalibutan, pastor, no? Ay, hadlok. 2 Corinthians 4 verse 4. Basahon na to diha. 2 Corinthians 4 verse 4. The world this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Thank you kayo, Sister Den. So, kung sino nakaingon dito, sa iyang isa pa kangalan? 2 Corinthians 2 Corinthians 4 verse 4. 4. Yes. Ay, sorry. Ano ba yun? Basta hindi like a version. Kasi hindi Ay, ko Bisaya, sige daw. like language ni. Sige. Sige kuya. Si Koreano ni. 2 Corinthians 4:4. Dili sila mutuo ni ini tungod kay gibutaan ni sa Dios nining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa imaya ni Kristo nga maang sibo nga dagway sa Dios. Amen. No? Sa ako pong version sa NIV, itawag siya the God of this age. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers. So, unsa ito ang kontra, kuya? Unsa nga sa Bisaya? Lupan. Dili makita. Kahadlok, no? Dili sila makita sa kahayag. Balita. Mao na. God of this age, God of this world. Dios nining kalibutana. Diyos aning kalibutan na. Lubat. Lubat. Hello. Okay. So, mao na siya mga kaigsunan, no? Nabasa nato ang mga different nga names or different nga verses sa Bible kung diin gihisgutan ang atong kaaway. So, mao bitaw lang sa favorite verse na ko nga verse na ko tong gamay pa ko. Hantod ron. 1 John 2:15. Kana? If memorize mo na, nindot jud kay matiman-an jud ninyo that 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. For if any man love the world, the love of the Father is not in him. No? Klaro kaayo ang ingon sa Dios na dili nato dapat higugmaon ang kalibutan o tanang butang nga nasa kalibutan. Kaya kung atong higugmaon ang mga butang diri sa kalibutan, ang gugma sa atong amahan wala sa ato. Pasahon na to dira sa Ephesians 2 verse 2. Apa diha no? Basahon na to. Sa Ephesians 2 verse 2. Matanhi mao ang inyong panagawi uyon sa kintang inyong kalibutan, uyon sa prinsipyo sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu, makaroon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili ng London. Amen. Thank you. Amen. Salamat, no? So, there is an NIV version in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. No? Ang tawag na po sa iyaha diri is the ruler of the kingdom of the air. Hanap po niya ko ano?
pangalan. Dira na po sa Genesis 3 verse 1 to 7. Kinsay makabasa? Sing nailaing makabasa diha. Genesis 3 verses 1 to 7. Napunta dira makita. Kabahin kung unsa ka tinuod o unsa ka real ning atong kontra. Dili siya nga gama-gama lang sa usa ka imaginative nga kuan. Tawo. We have a real enemy. Genesis 3 verse 1 to 7. Sige, diri na lang sa NIV. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." Verse 4, "You will not certainly die," the serpent said to the woman. Bakakun. Verse 5, "For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Verse 6, "When the woman saw the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it." Verse 7, "Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves." So, kani nga verse, mga kaigsoon, pakita diri nga ang atong kaaway in the shape of, kung siyang gikuha nga shape? Shape of a serpent, halas, no? So, grabe, bakakon kayo, no? Tinuod siya, father of disobedience, father of lies. Basahan natin dira sa John 8:44. Yes. Ito ba niya? John 8:44. For you are the children of your father, the evil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth, because there is the truth in him. If he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Amen, no? Klaro kayo diri sa itong last na verse, mga kaigsuunan, nga nakabutang diri, he is a liar and the father of lies. No? So, daghan natag nabasa ng mga proof, mga kaigsuunan, nga gikan gid sa Biblia, nga kaniadtong kontra is tinuod, and that we should be careful every day and wear the full armor of God. Now, our enemy is vile and evil to the core. Dautan kaayo siya, mga kaigsuunan. Di parehas mga salida, karon no nga naay buutan nga demonyo. Sana all. Naasa ko sikat gani kay na siya karon dagang kay ganan siya si nasa Netflix ang title kay Lucifer. Then ang trabaho ni Lucifer sa salida is makigstorya siya, nagpakatawo siya, kibali, makigstorya siya sa mga tao. Dayon, iya ka na na-discourage mo tao, din iyang ingnon nga kuan. Ayaw ka discourage. Di ba? Putana mo din mo, ay. No? Maunay gina-portray sa media sa mga katawhan para mas malesen ang atong kuan kanang mas malesen ang atong panglantaw sa atong kaaway, which is not supposed to be. Kaya ang atong kaaway, sa man tagingon dito, dili ingon ni Pastor Kagaina, di ka pa ma-discourage, dili mo give up. So kanunay taniyang atakihon, mga kaigsuunan, especially nga kita mga Kristohanon. Kaya kita ang gusto niya ay kuan, pakuyog sa iya ha. Nalana natong kuyog ta. No? So, moto, daghang mga ningana karon kana jud nga salida, as in daghang kay kuan kay gwapo po kay si Lucifer nga gadalas sa salida, daghang kay ganahan, no? Pugi kayo. So, Christians should never dabble on anything satanic or occult. Like science, Ouija board or Ouija board. Ba ba mo anak? Spirit of the Glass ba nga board?
Oh. As Christians, we should never dabble on anything like that, mga kaigsunan. Anything, unsa gitong nga verse, pastor, sorry, nalimot ko, butang na rin. Atong verse nga, stay away from any, like, forms of evil, or kanang, sa pangapon, verse. Basta, utong nga verse, pangitangan ko na itong mga kaigsunan. No? Christians should never dabble on anything satanic or occult, like Ouija board, seances, fortune telling, and astrology. Sa may yung mga kaistorya na sinay mag-violent reaction, pwede mo na ito na-isbitan mga kaigsunan. Oo, nangingana. Nangingana, no? So, as Christians, dili dapat mag-tuo-tuo mga ningana, no? Because we have God, no? At sa Biblia, dira na itong mahibalan ang tanan, no? Lagi. So, ikadua, why do Christians need to wear the full armor of God? Because it is difficult to fight the adversary that we cannot see. Tinuod ba ng mga kaigsunan? Masayon man tong natay kaaway nga makita nato kaysa tong kaaway nga di nato makita. Kaya nagalihok siya sa espirituhanong bahin. So, balik ta sa atong text sa Ephesians 6 verse 12, no? Nakabutang nga, we do not wrestle against flesh and blood. So, grabe ka ng nakasulay ba mo ng mga kaigsunan na kanang giatake gyud mo sa kaaway, no? Na every time ako yung mga example nang every time nga na kinahanglan nga mag tinatawag ani mag Sunday school or mag praise and worship leader, anything nga naka-involve sa mga buluhaton sa simbahan, ay datakihon jud ko sa kaaway pinagi sa kanang mga sicknesses, no? Nya pero dili mi siya mahimong victorious anak kinang Ginoo. If our enemy is powerful but our God is more powerful, the most powerful of all, no? The King of Kings, Lord of Lords, so wala tay kinahanglan kahadukan. But gusto lang nako ipa-impart karong kabuntago na kay ang kon man gud ang atong kalibutan karon, if nakabantay mo, mas ginakuan na ba, gina-portray na nila ang evil as something harmless, something dili tinuod, usahay fantasy lang daw. Daghan kay kung nakitaan na sa kung paglantaw sa atong social media, no? Daghang kay mga atheist nga mga influencer nga maghatag og mga thoughts nila about sa non-existence ni God dira sa itong mga kabatanunan. O kaning mutuo ba mo ng sayings nga a little knowledge is dangerous? Kana tinuod yun na siya makaigsunan kay kung unsay lang makita na mga batanunan, bisag ako manggali usahay munang basta na ako makita nga, mura lagi ko ani, ako adtulig ko lang pastor. Ay, pastor, unsay imong mastorya bahin ani kay little knowledge is very dangerous. Kung ako lang to siyang kuwaon, ako lang tong i-absorb nga knowledge, nya dili day mao, kuan kanang masayop ko, mapandol ko, no? So, it is very important na naaman tayo mga pastor, if na mga especially sa mga youth, if naamoy makita sa social media, dili tanan niyo makita sa social media ha kay tinuod, especially about sa kanang kuan kanang mga mag-share man nag mga post ang mga kabutan-una, no, na kabahin ana, but we should make sure nga mo consult buta naman tayo daghang mga pastor na si Pastor Jeffrey, Pastor Lloyd, no, daghang man mga pastor ug natay mga pangutana ug wala nato nang sabtan, pwede man ta mangutana sila ha. No, mo imem ba man po pastor? Pwede pastor? Di ka gusto ko pastor? Dili. Kadlaw na yung pangutana. Kuya tinuod ni. No? Because dili ko gusto nga kung makuha nga information is incorrect, di ayan may makapandol sa ako So mangutana jud ko ni Pastor Sheila, ni Pastor Lloyd, bisag kadlawon na. Sumukon gila ko na sila. Alright. So, makabalo ba itong mga kaigsunan kung unsa ang ginagamit ni Satan para mag-operate sa iyahang mga buluhaton? He operates on false teachings. Mula ginakong gingon, daghang mga anak karon sa social media, no? Because these false teachings appeals to the flesh and human pride.
Nya kinsa man ang pride na bilong. Sa iya ha, no? Nagi nakabutang pride was his original sin sa Isaiah 14 verse 12 to 14. Mabasa po nato na siya sa Ezekiel 28 verse 17, no? And God hates pride because it takes away from His glory. So kanang pride, kung kita magarbuso ta nga tawo na dili ginagikan sa tong buhi nga Dios kay hate man na niya, kabalo na gid ta sa nagikan sa ilahang papa. Okay lang fried chicken daw, anas pastor. Ayaw lang ng pride, no? So God hates pride because it takes away from His glory. Basahon nato sa Proverbs 6 verse 16 to 17. Proverbs. There are 6 things the Lord hates, no 7 things we detest. Haughty eyes, a lying tongue, hands that kill the innocent. 16-17 ha? Mhm. Ano, Pastor? Salamat, Pastor. Then there is sa 1 Peter 5 verse 5. 1 Peter 5 verse 5. Verse 5. Pag-usap na lumabatan yun, nangalan ng matahod sa mga magalang kanina. Pagpaubos, kumita ng pagpapalagat o sa kay ano, kasulatan at inom, kumita sa Diyos sa mga garbuso, akan maruway siya sa mga kaunsan. Amen. Klaro kayo, no? Sa Bisaya nga version. Kontra sa Ginoo ang mga garbuso. God opposes the proud but shows favor to the humble. So, ano mga exalt, kamo lagi decide ana, no? Kung sa man ang iyong gusto buhaton. So, number 3, why do Christians need to wear the full armor of God? Is because Satan uses deception when he tempts us to sin. Ginauwat, magamiton sa gitaning ang pagpanguwat para Bisaya. Para matintan ta sa pagpakasala. So he portrays sin as attractive and fulfilling. So ang ginabuhat daw ni Satanas para mas mabuhat sa nato ang mga kasalanan is ginahimo niya kining mas hindot, attractive daw ang sin and fulfilling. Si mga example ani. Magkuha hataw isa ka example. Kanang sa adultery, no? Naay duha ka managtiayon. Naay isa ka couple. Dayon si Taning musulod basta mag-away ng couple, si Taning musulod din na atong kuan. Musawsaw din na siya sa usapan, mao na din na siya sa lalaki. Ay gani mong kuan, asawa sige ra nagyaw-yaw. Naay gwapa diri o naay kuan. Kani mong asawa sige ra nagyaw kani hilumon na. Kani na lang ana ka. Hungungan ka ni Taning kung sa imong dapat buhaton. Then buhaton na niya nga mas kana bitawng kanang mura kag kuan bitaw nang paninduto niya ba? No? Pabulak-bulakan niya yung storya para makuan kaniya, matake kaniya. So kung may lang example ana mga teksunan. Aside from like adultery nga nang example, yung ginabuhat niya nga Mamangi. attracting, no? Gini. Laugan ning kanitaning og kuan, guwapa nga bae. Oh, kana Pastor. Kana makita na halos ang kalag. Na sorry jud kayo ha, pero mo gini siya truth good. Sorry to offend anyone. Oh, kulang sa tila, mo ba nilang gigon? Kulangan sa tila. Na short. No? So, ingana po. Pares lagi po sa kwan, sa salida nga, ato laging Lucifer. O ang gadala nga ilang gikas ato, kay batignaw, daghanday mo lantaw. Siyempre, ang ilang gikas ato, katong pinakagwapo, macho. Di dagan kay ng lantaw. Ano man na? Ha? O, taas pa yun daw. Ika-relate si Mama. No? So, ingana, ang ginabuhat ni Taning is,
ginahimo niyang mas attractive tong buta nga magpakasala sa atoa. No? So as Christians, I urge every one of us to always be ready to wear the full armor of God. Ano sa itong full armor of God? Number 1 is sumbong ta mong Lord, wala gyud kabalo gyapon. Belt of truth. Number 2, breastplate of righteousness. Number 3, gospel of peace, shield of faith, tsaka helmet of salvation. Amen. So, mo to no, I urge all of us to always be ready. Dili na to kumpiyansahan ang enemy because it can strike and attack at any given time. No? Basaw na to sa Proverbs 24 verse 10. If you fail under pressure, your strength is too small. Proverbs 24 verse 10. 24 verse 10. Thank you, Pastor. Then there is Proverbs 1 verse ayaw na lang nakitaas kayo. Pero pwede ninyo siya isulat, mga kaigsunan, o kamo basa sa inyo mga Biblia sa balay. Proverbs 1 verse 20 to 33. Kana. So, mga kaigsunan, let me tell you, when we are prepared, no, for any battle, we will be able to stand firm. There is no complicated formulas or any complicated steps para mahimo tang victorious against our enemy. The Bible is very quite simple in telling us unsa to ang may buhaton. James 4 verse 7. So humble yourselves before God, resist the evil, and He will flee from you. Resist the devil and he will flee from you. No? 1 Peter 5 verse 8 to 9. Basahan na to diya. 1 Peter 5 verse 8 to 9. Amen. 1 Corinthians 6:18. Basahan na to mga kigsunan. This is the Bible's simple na instruction sa ato to overcome the enemy. Run from sexual sin. No other sin clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Amen. How about sa 1 Corinthians 10:14? Parera na kuan. 1 Corinthians ng gyapon, but 10 verse 14. Amen. How about 1 Timothy 6:11? Unsay nakabutang diha? 1 Timothy 6:11. But thou, O man of God, three these things: righteousness, godliness, faith, love, and meekness. Amen. Nakabutang dili no? But you, man of God, flee from all of this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. And last verse, the 2 Timothy 2 verse 22. 2 Timothy verse 2. 2 Timothy 2 verse 22. Sorry. Amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo. So Jesus showed us a very great example on what to do when we are tempted by the enemy. Kay bisan si Jesus, di ba? Gitempt siya gitry siya tempt ni Satan. Pero unsa gibuhat ni Jesus? Very easy. He recited and he knew the scripture. Di ba? So importante kayo sa atua mga kaigsuonan that we saturate our minds with the word of God, no? So memory verses, mo man ato nakatunan sa bata pa ko, mo na mong kuan ginaparecite mi ni mama. Teacher mo naman si mama to bata pa ko.
ipa-recite mig memory verses, and it is very important for Christians to know memory verses, no? Kanang na-memorize jud nato. Kay para ug anong ta dili na nato kinahanglan nga pangitaon pa nato sa Bible, magpakli-pakli patagkuan, but we already memorized, no? Mo nang ginabuhat sa mga bata pud karon, na sila gina-memorize, ginagmay. O kita pod as adults kinahanglan daghan pud tag mga verses nga na memorize. And kabalo ko nga mabuhat jud na nato. That is very possible. So sa atong pagtapos, let us read 2 Timothy 4 verse 7. Guga ka. Si ayaw na. Si ayaw na, oy. Basta. Sige na. Ala. Lord Oscar ka, Lord. Sige na, dani ka. Basa ha. Basa, Pilipino. Basa na yun. Wala ka namatag sa Bible. Wala pa na kanto siguro. Alis lagi ay para natin Bible. Lagi, no? Kung kay kulang nato. Ako na tulad na mo duduplit ko Saman, 2 Timothy, basa. Up. Sige na, let's go. Come on, hurry up. Amen. So let us all strive to be like Paul, mga kaigsuunan, no? Ana siya diri, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So we should all strive to be like Paul, where in the end of his life, kahibalo siya na he had fought the good fight, and he fight against the works of the enemy, and he was successful. So dili imposible, mga kaigsuunan, that we are going to be victorious against our vile enemy, which is Satan, because our God is mighty and powerful, and siya mga tabang sa ato aron atong malagpasan ang tanang mga dili maayong mahitabo sa atong mga kinabuhi. So kinsay na yung mga violent reactions or na yung mga pangutana kay bago ni pastor. No? Mga violet, pink, yellow reaction. Or na ay mga ikadugang na lang, ana. Sa atong gitunan karong kabuntagon. Wala na. Kung wala na mga kaigsuunan, gangin ako tanan sa pagpanindog, o akong gihangyo si Pastor Jovelyn nga mag-ampo para sa atong Sunday School karong kabuntagon. Tulong, Espirituhanan, Lord, Lord, mag-bless, Ginoo, tulong, Lord, sa Lord, Lord, especially, Lord, God, Lord, away ka, Lord, magdaman, Ginoo, magpaulamang kay Lord, magbibiyak, Lord, panagpuo kami, Lord, na kadaugon kami, kung ikaw ang Diyos, kanang ikaw ang dulo, ang mga kalagaran. Lord, we pray, Ginoo, na kami, na inyong mga anak, Lord, na mga sundalo, ang ganito, Lord, na nahimo kami, Ginoo, na nagtipon, Lord, sa kanang panahon, kung si Ato ang kaaway, ang alamang, Lord, sa kapalibot. We pray, Ginoo, and every, Lord, our emotional aspects, Lord, na kami control, Ginoo, na dili kami, Lord, nahimo, Ginoo, na malipad, isang ba mga anak, Lord, ang kaaway, Ginoo, na Lord, sa kapalibot, Lord. We pray, Ginoo, especially, Lord, the spirit of Christ, Ginoo, ang pag-ampo, Lord, na kini espiritu, Ginoo, sa pride, Lord, we pray, Ginoo, na kini, Lord, nag-penetrate sa aming matapasa sa kasing-kasing, Ginoo, kini, Lord, inugay, Ginoo, sa silagan. Lord, ang pangayo, ang pinagamiton, Ginoo, na sa libalo, na Lord, ang pangayo, Lord, ang pinagang pagproteksyon sa amo ang espiritu nga
tanang bangin. Hindi kami malinla, Lord, sa buhat sa kaaway. Salamat kay Ginoo sa inyong mga tulong at inyong kadaya ka naman ang kabintagong, Lord. Mamahimo kami kay Ginoo na angayan ay itukos kami Ginoo na mahimo kay Lord na follower na kami Lord. Salamat Ginoo din Lord sa pagdala sa mga tulong. We pray Ginoo na wisdom Lord na niya dudulong ka Lord na bihog na niya ang Lord amo Ginoo na ang Lord amo Ginoo na Ginoo gay Ginoo ang kabubuton sa among makabisa sa pinagdumit. Salamat Ginoo. Ito si Lord ang makatulong amo na dumong karon hindi ko nilabang sawang ang pinabuhi Lord. Hindi gay Ginoo magdalang puso ang Lord sa kaaway hindi Lord imong bakom Ginoo magkatugbabaw Ginoo karon Lord amo Ginoo ang Lord ang kadaugan imong Ginoo sa battle Lord na amo namin kon karon Ginoo. Salamat Lord sa inyong kamaayo. Salamat kay Ginoo nga magtanami. Ay kung ka Lord, tinitahan namin sa inyo ng problema sa ngalan ni Lord. Praise God. Hallelujah, no? Nindot kayo mga pulong, nining kabuntagon mga insuon tungod kay mga pulong to ng mga espirituano, no? So, nasaid ko ang kitang tanan, kuan gyud kanang maging aware gid ta no, especially gyud sa mga buhat sa kaaway. Kay grabe gyud ang pagpamuhat karon sa kaaway sa palibot. So ingon nga kita nga mga sundalo ni Kristo dapat gyud ato gyud isulob ang armor of God. Amen. Hallelujah. So magpadayon ta ba igsoon no, akong yang tanan sa pagpalindog no. So hallelujah. Salamat sa Ginoo. Praise God. So atong awiton may igsoon no, tutos pagpadayon atong awiton ang praise God. Atong awiton ang as we gather. Praise God. Yes. Atong ipulunan nato ang kasing-kasing may igsoon. Hallelujah. Yes, Lord. As we gather, may your spirit works within us. Yes, Lord. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy
Lord. Jesus. Ako niya taga mga pag-ampong ni Pastor Jeffrey karang sa pagsugod din ng atong kaduhang bahid sa pagsimba. Hallelujah. O Diyos, kalabing ng tanan, dalay ko sa Lord, yung natakna sa pagutagon. Ano yan ang kami ginoon nagapabot, ang kaugalingan, Lord, ang pagsimba niya. Lord, samtang kami magapadayon, ang pangayon ng kanino ginoon, ikaw gayon, magauban ganhi ka na mo. Lord, ikaw magagiya sa matagusa. Ika na, Lord God, sa itong lead, hanto na, Lord God, sa mga mensahe ng among pagkapanginaon. Lord, ginuha gayon, nga imong paggiya, ang imong pagtublo, at Lord God, mamahimo ginoon, nga makabot na mo Ginoo ang among sinuha karon Lord God, mamahimo Ginoo nga ikaw gayon mo'y magapahimaya sa matag sa Lord God. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan ang tanan among isalig na kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise, no? So, may buntag no sab, no? Pagbalik sa tanan, no? May kaigsunan, no? No, atong welcome ang tanang mga kaigsunan niya karon, no? Sa mga yang families, labi na sa pagkita karon nga naa sa taga-Kulambugan, mga kabatan-unan, no? So, welcome po nato ang kining Dimol family, no? Sa tanan, no? So, hallelujah. So, karon pag-igsoon, dili lang kay welcome na to ng pag-o. Kanang naakaroon ng welcome. No? So, nasayin ko karon pag-igsoon, no? Kitang tanan anatay mga kadaugan. Amin ba? No? So, kung kinsa to doon yung mga kadaugan sa Tibok Simana, so atag yung ipasidungog, no? Diyan sa tong buhi nga Dios, no? Aging pagpasalamat. So, kinsay doon na yung mga kadaugan karong Tibok Simana. Yung una daw mo tindog, mali unang panalanginan. Hindi lang kong pagkasay, pagkasalamat ng Ginoo tungod kay maayos siya nga Diyos. Siya ang Diyos na magtubag sa mga pag-ampo. Muli siya nga Diyos na uuban yun nato sa bisan asa o bisan unsa nga pagkabuhaton. Ako pasalamatan na Ginoo kay last Tuesday, biyahe mi padulong o pagkabato. Salamatan na akong Ginoo kay naagyo lang yung proteksyon kanamo. Kusog among dagan na raw, muminor na siguro popping, 100, musaka na po, 120, 140. So among dagan, gayon, matingala ni kung muminor ang effects, mura magbagsayaw-sayaw. So pag-abot na mong Bible school, kagayan palang daan, nakabantay na niya ito nga, kung hininay among dagan, mura mag-alaana ang effects, mura mag-gabi-blabyo ba. So pag-abot na mong Bible school, hawas may isipal, kaya naon. Nala na lang may, na-estudyante yung doon sa mga ingon nga, Pastor, noong sa may inyong kuan, sa kinan flat man kayo, napaglanta mo, pahak na daya nga mong ligid sa sakyanan. Nakaputol na ang mga fly niya. Paano gid siya? Pahak na gid siya. Salamatan na mong Ginoo kay wala gid mi naunsa. Wala mga disgrasya na hitabo ba? Mo na ang unang pasalamatan sa Ginoo kay sa kakusog sa mundagan wala gyud hitabo. Mo na ibalik ang tanang gumay sa kuboy ng Dios kay nakaabot ni sa Bible school safety. Kung nakauli ko din sa safety. Ako yung balik ang gumay sa pagbuhi ng Dios. Amen, no? Grabe, no? Grabe gid ang Ginoo, no? Ipaabot pa gid sila sa Bible school. No? So, nga na ang Ginoo kamay mo so, no? So, dili siya musugot nga naapasadala, no? Ang iyang mga anak na asa ko ay dili mayo. So, safe gihapon, no? Medyo bati kag kahadlok mo na. Pero dili to lalim kay ang pagbiyahe, dili pinakuan gyud kay especially pag naay mga kurbada, din ay mga enkwentro, no? So, may kay Ginoo gyud, no? Grabe ang protection sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. Kisa pa yung dunay kadaugan sa Mike Swan. Salamat sa Ginoo sa protection sa Tibok Simana sa among pagtungan niya, maayo kay ang Ginoo. Nag-provide siya sa panggasolina. Pagabas sa tanan sa kalsada, maayo din kay ang Ginoo kay mahadlok niya sa cycle. Pero laban siya pa. Salamat sa Ginoo kay maayo kay siya. Maulanan din pero di kada hapon galagot di ba kinahanglan na din car. But then the Lord protected us. Sila gipansipon din na sila tanan. Nayo na po na sila. Pero ang Ginoo nag-protect lahi din ko special ko sa Ginoo. Wala ko'y apin. Salamat sa Ginoo. Anak, ako na siyang
ibalik sa Ginoo sa lumaya niya na din. Salamatan mo na ko siya sa napaandar mo sa iliga ni Donna, provide siya sa amulit na pag-check up ni sa iya ha. Nag-message ko ampong nga ka ng negative ba? Negative ang sa doktor. Basin, madlo ko, basin na operation may tabo, basin the Lord. Kanang okay rin kayo, nalanay na gigdan ni, wala na disibitory kayo yan. Dalonggan, salamatan ako Ginoo sa kakomplito nga kaayuhan din. Katong, napadig kay Doni, nga nakaligi siya dira og kupling. Kung kami lang, kanang maglibog ba, asa may ibayad nga, kaya makabayad man may doktor. Pero ang Ginoo naga-provide siya, nagahimot yung mga hagi nga nakabayad din yung gahapon, nakauli may sa naligsan. Maayos kayo ang Ginoo sa tanan nga panahon, dalihang kanabitang surrender na lang dito, wala na ato ay kami lang Lord, bahala na ko sa among life. Anaon na bisila kung Ginoo, bahala kang Ginoo, problema na dyan na nimo na akong ibalik sa Ginoo sa Maya, nag-bless niya sa akong life kagabi. Kung tayong branded, matunong dito ko ng manindot ng mga bill. Grabing branded na baha. So, ako pag-ikuhan eh. Salamat sa Ginoo. Salamat na akong Ginoo, anak. No, happy ko kung kabawi niya. First night lang yun. Tagalog na. Salamat sa Ginoo. Balik din ako sa Ginoo. Tanong Maya, dito kay Maya, good ka siya. He's the best, God. Always yun ako na ginamention. He's the best. And you're better. Good rock, best. Dito ako sa positive. Balik sa Ginoo. Tanong ko ngayon. Para nagkaklase. No, so, salamat sa Ginoo, no? Maigid kayong Ginoo sa iyong mga kanakan. Ako po pasalamat po sa Ginoo sa iyang mga pabor, even sa mga protection sa akong biyahe. So, pasalamat ko sa Ginoo nga we started centering sa Maranding, especially sa among negosyo karon. Thanks God kay naghatag po si Lord og mga connections sa mga kapwa agents nako. So, nami isa ka classmate na mo na before, tapos kuan kanang nag-join siya. So, mo na among starting point karon nga makapag-connect with mga Muslims. So, pag muda ko ang grupo, muda ko ang connection na mo sa network, makabuild na gid big office diri sa Lanao. So, mo gina among gi-pray nga dili na ko tabok diri sa Lanao ang among grupo. So, salamat sa Ginoo kay gitagaan mi niya mga kaila na mo nga suod na mo sa una nagka-connection mi ba. So, salamat sa Ginoo sa mga favor nga gihatag and even sa mga protection, sa mga lakaw, o especially po sa mga transactions ko na ko nga kanang bitaw ang feeling nimo na Lord wala na may transactions. Naara po, matingala ka ba na itaw nga muduo lang nimo. So, ako nang gideklara sa Ginoo tanan nga tanan ako mga transactions. Si Lord gid na magapabuhat tanan. So, dalaygon din ang buhi nga Dios. Ibalik na ko niya doon ni Maya. Amen. Kinsa pa? Kawangan pagpasalamat kung buhay na Diyos mo sa pagpamayon niya sa tigok simana, sa pag-analaw, labi na sa pag-protection, labi na sa pamilya, labi na sa mga bata din. Magdali maoy pakana sa itong panahon sa salamatan ang Ginoo sa protection mo ang nagawin. Labi na sa mukhang negosyo, kung kasalamatan ang Ginoo na wala din may plano na ito ang gamay na shop din. Paano mo, dili mo masabtan sa plano ni Lord sa imo nga din. Ang plano ni mo, dili mo ang plano ni Lord. Ang plano ni Lord mo ay matuman. Ako yung pasalamatan ng Ginoo nga, anak ako nga. Lord, willing ni mo nila matutod akong gamay na shop. Lord, imo ito yung plano. Kaya wala ito yung plano kaya mo. Dili ba na ang yuta. Kaya ako yung pasalamatan ng Ginoo nga. Ako lang siya gituan nga. Makaya na ako ni Lord. Tulog kami Lord. Akong shop, akong tulong. Sabi na pag-shop ang tulong Lord nga. Makaya na ako ni Lord. Basta makaya na ako ni Lord. Basta kauban pa. Kung ako ibalik yung maya sa panggaling ng Diyos. Amen. Multitasking kayo. No, so wala yung posible sa Ginoo. So ako sa gani na kayon ko Lord, gi-allow nimo nga panan yung mga transactions, mga naasa ako ang palibot kay nakabalo si Lord na kaya nang ma-handle ang mga butang. No, sa pag-start pa lang di lalim, pero time to time jud mahanaay ra nimo ang imuhang naakaron sa palibot, no? So inana gyud ang mga
Ngabot yun, no? Dili gid basta-basta. Pero malagi na gingon na kay basta basta sa naaman kay kabisihan sa gawas, importante, nagi time po para sa Ginoo. Amen? No? So, salamat sa Ginoo. Kita pa! Nakapay-bay kadaugan, ang as brother. God is good all the time. All the time, God is good. At ang naging simano, wala akong makangari, kaya ko sa tamis. Itatagay ko sakit, pinahanap ang gubo. Lain kaya ko umugay dahil kayo laway ng gawat ba? Kayo simba kong virus ang kanilisi ko. Pero pasalamat ko Ginoo. Iha kong mitangkangan para akong balatian niya. Ang tupang gawin simana, kaya kong bata nabuahog dito sa may agihanan sa eskilahan. Kaya pangos ng tiil. Kuprohan po pagka duha ka adlaw, agihan na po siko. Nagpasalamat yung mo na bisan taon na yun na duha ang siya magbibihin. Nagpasalamat ko na ikatulog ko ng bahay na kaning provision ba? Na murag tinay yung gipita yun. Gipit nyo tayo. Pero bilang nato ibawan na ang Ginoo mag-provide sa itong kinalab. Nasayo mo siya. Kita mga anak niya. Sangkit po ka niya. Dili mo po sa tanang higayon na kita katagan po sa itong kinalan. Kaya kasagaran niya nila ito, ganyan tayo, may instant ba? Gusto tayo instant. Pero ang Ginoo, na po usahay, muhatag po dito, usahay po, ngayon po po at usahay. E dili pa panahon. Usahay yun, ngayon yung Ginoo, dili kung dang po tagaan. Gano man? Kaya ka na yung mong gitinahanglan, ang hambog na mo. Yung mo rin gamiton sa imong kaugaliyong kuwan. So doon ang yung panahon na ang Ginoo hatag ditso, na ako'y panahon niya mo ng Ginoo nga paghuwat usa, dili pa panahon. Huwag na yung katapusan mo, dili doon na pangayan mo. Ano man? Ay mo nang gamiton sa imong kaugalingon niya. Garbo. So, mawagod na nga, usahay, magkaingon ta usahay nga, huwag ang dungga kung kuhan. Huwag ang po Ginoo. Pero nahibaw siya, kung unsay angay mo. So, nagpasalamat ko kay sa adlaw-adlaw, tagaan ta niya uliksyon ba? Nga, para ta makakapon. Dili pag-ingon nga, leksyon ng takay, kuhan, kanang, di ta magkasabot. Magkasabot ta. Kaya tagaan ta niya, kay bawo. Kunya, usahay po na ito ng garbo, kita pwede mo sabot. Tinanay ko tayo garbo lagi. Kaya gitagaan ta, kay bawo sa Ginoo, kung sa'y maayo ang pinalatan. Pasalamat po sa Ginoo ang tanong. Amen, no? So, salamat sa Ginoo, no? So, ang mga anak sa Ginoo, no? Grabe ka madaugon, no? So, the more baka nga maghatag kadaugan, the more po ang susunod, di maputol ba ang kadaugan? So, aside ko ang kinanta na nagmadaugon kay mga anak sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So, ang hingita na sa pagpanindog, ang hingatan ni Pastor Lloyd ang pag-ampo sa kadaugan. Ginoo, salamat isang pati mo pagkamaayon sa lang isa. Salamat po Diyos, madaling araw lang ka Diyos. Nagubad ka sa namot kanunay. Wala minimum sa doy sa semana. Panang mo proteksyon, mo uban ka namo na agad Ginoo. Salamat sa kadaugan yung mga ginatag sa tapusa Ginoo. Amo kang gibalikan sa tanan nga dungog ug dinaya sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. So, the side ko, ang kinantanan, andam na, no? Nga muday sa tumbuhay ng Diyos. Amen. So, dito naman, dumidugay like son, ako yata kasagdalan sa mga lupa. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow, ang mga anak sa Ginoo malipayon ang mga panagway. Nalamig kayo isudog ninyo mga igsoon nga. Nigatubang po na ko, happy mood mo. Happy po tagtuguol. Salamat sa Ginoo tungod kay this is the day that the Lord has made and we will rejoice. We will sing this song. Let us all stand. Pinagaywan ang pulong sa Just Psalms 47:1. Up your hands, all you people. Shout unto the Lord with a voice of triumph. Amen. There's gonna be a revival.
ni pagtakpak sa mga kamot, makasayaw ka ni mo Ginoo, makapraise sa imong buhing ngalan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this moment. Thank you for this day, O God. Salamat kay Ginoo. Ang makabalos ni Ginoo, pinaagi sa mong pagdayeg. Yes. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Let us sing the song na nandoy ang kasing-kasing ko. Hallelujah, Jesus. May song na pangandoy ang pagdayeg sa kapong Diyos. Nandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy sa buhing tubig mo, nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy nga pagapon mo, nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy sa buhing tubig mo, nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy nga pagapon mo, kung ako sa presensya mo, kung ako, o akong Ginoo, kung ako sa presensya mo, tagbawalan ang kauhaw ko, pahinang ko sa buhing tubig mo, sa buhing tubig mo, pahinang ka, o akong Ginoo, pahinang ko sa buhing tubig mo, tagbawalan ang kauhaw ko, nagsako sa mga butod mo, nagsako, o akong Ginoo, nagsako sa mga butod mo, tagbawalan ang kauhaw ko, Thank you, Jesus. Hallelujah. Shall we worship the Lord? Praise the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. We thank you, Lord, for Jesus. Thank you, Jesus, for everything, Lord. We give you all the glory and honor, Father, for this day. Thank you, Jesus. I'm requesting Pastor Lloyd to pray. Hallelujah. Ginoo, inghanan ng mga Diyos, salamat, mahal, isang ka sa mga presensya, na sa mga taliwala, thank you, mabuhat. Ginoo, salamat, yung matinod-anon ka nga Diyos, ikaw nagpagwa sa among kaawaw. Yes, amen. Father, we bless your holy name, we lift up your name on high.
Laygon ka Ginoo sulay katusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May ibalik kay Pastor. Amen. Hallelujah. Praise God, no? So, praise God, no? Salamat sa Ginoo mga igsoon, no? So karon, hallelujah. Ato ta sa paghatag, no, sa ato ang tithes and love offerings, no? Diyan sa atong buhi nga Dios. So, samtang atong awito, no, ato lang ibutang nini sa halaran, no, ang love and love offerings nato and tithes. So, atong pag-awiton muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay. Nasa Ginoo. Muhatag sa kalipay. Uban sa pagtuo. Halipunta ang Diyos. Pasalamatan siya. Malipay ang kasing-kasing. Hallelujah. Salamat ay halag sa matabangan, ikaw magpanalangin ni Lord, ang mga kakamit o Diyos, ikaw magpanalangin sa mga anak na nagmatinag-anon sa paghatag kanimo. Lord, i-bless Ginoo ang ilang source of income. At i-duple pag Ginoo ang ilang madawat na panalangin, sumala sa imong pulong, Father. Tungkol kayo sa imong pulong, sa diha nga muhatag ni paghatagan sa minimo. Siksik, kulig-kulig at kumapaw. Salamat naman na pinaagi sa imong saad ang mga angkon Ginoo ang kanagaya sa kinabuhi. Laygon ka, imo kanang Ginoo gumaya sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Amen, no? So, karon ato ta sa pagpaminaw na sa pulong sa Ginoo. So, ato na andamo, no, ang atong matag-usa ka kaugalingon, no? Aron atong yung ma-receive gyud, no, ang mga mensahe sa Ginoo. So, usapan pa, let's ba empty cup, no? Kaya aron yun na masulod, dili imo gawas ang tanan, no? So, akong yatag ni Pastor Lloyd, no, ang mga mensahe. Itong pakpakan, no, buhay nga Diyos may son. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise God. So, nihiling taknas ng tagon, nalipay kong dako, tungod kay matang usa. Di lang ako ang nalipay, apan ang atong buhi nga Dios nalipay mga igsoon. Nga naata, natakaroon, malipayon, na nianhi aron sa pagdahig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Praise God. So, di na ta maglangan, kung doon na tayo mga Biblia, mga igsoon, atong ablihon diha sa Psalm 118 verses 8 to 9. Psalms 118 verses 8 to 9. Usahon ko na sa King James Version. Yun, dire. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulo magamputa utli ubalaan ng mga Dios. Salamat isan pa nining usa ka higayon Ginoo. Diin kami nagkausa tigon nining mga balay alam puanan o Dios aron sa usa ka rason sa pagpatalinghog sa mong pulong labi na Ginoo pagputaon sa mong kalag pinaagi sa imong pulong mahal. Lord, dalaygon ka nining taknas kabuntagon samtang magapadayon ni ako mga pag-ampo o Dios nga ikaw patiguban kanamo. Lord, badlunga ang tanang mga buhat sa kaaway nga gusto mo samok kanamo karon and we command them to go back to the deepest pit in Jesus name. Lord, we take authority upon them nga dili gyud sila makapanghilabot kanamo. Dalaygon ka amahan among ginatugyan diha kanimo tanan. Sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. So, niiling taknas, kabuntagon, mga igsoon, dadon mo sa tima nagluhan, put your trust in God. Yes. Put your trust in God. Kanang, iibutang ang imuhang pagsalig diya sa itong buhi nga Dios or ipahiluna ang imuhang pagsalig diya sa itong buhi nga Dios. Ang atong text, nag-ingon karon nga, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
ingon na ang Biblia nga mas maayo pa nga musalig ka sa tungbuhay nga Dios kaysa musalig ka sa tawo. Hello. No? Usahay man good. Baliktad ba ang atong principle? Musalig ta sa tawo labi na atong lantaw sa tawo kay kataan. Musalig ta nga kana nga tawo maka-provide sa tong panginahanglan. But dili day mga igsoon tungod kay ingon ang Biblia, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kay sa diha nga musalig ka sa Ginoo, ingnon ko ikaw igsoon dili gyud ka pakyason sa tong buhi nga Dios sa diha nga musalig ka kaniya. Kay ang Biblia nag-ingon ang Biblia nga mas maayo pa musalig sa Ginoo kay kung sa tawo mong ka musalig, mapakyas ang tawo. Mo gani usahay daghan kay mga saad ang tawo pero di matuman. Nagani saying sa kalibutan nga promises are made to be broken. Sa kalibutan, sa tawo. Pero kung sa Ginoo, ingon ang Numbers 23 verse 19, na God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ingon ang Biblia, nag-promise bang Ginoo niya wala niya gibuhat? Gibuhat sa Ginoo ang tanan niya nga saad mga igsoon. Siguro mo ang ingon mauban, ang uban maingon nga wala lagi nahitabo sa ko ang saad sa Ginoo, pastor nga busuhan ko. Imuha bang kinabuhi ang pulong sa Ginoo? So mao ni pangutana. So nining takdas kabutagon mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nagdasig ginato nga let us put confidence in man. Nga naman tungod kay naay in God, tungod kay naay mga pipila ka mga rason nga gusto na ko i-share sa matang usa nga nung importante nga atong pagsalig sa Ginoo ginato ipahimutang mga igsoon. Una, ingon dire, He sets the right time for everything. Kung atong basahon ng Ecclesiastes chapter 3, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ingon dire, for everything there is a season, a time for every activity under heaven. Sa tanang, ingon ang Biblia nga, there is an appointed time for everything. Unya, walay lain makahimo ana igsoon kundi ang atong buhi nga Dios ra gyud. But gikinahanglan nato nga mosalig lang ta sa Ginoo. Kay kaning pagsalig importante ni sa usa ka Kristohanon. Kay usahay sa kinabuhi sa Kristohanon dili nato masabtan igsoon. Naay mga panghitabo sa tong kinabuhi nga murag makaingon ka nga Lord nga nang hitabo man ni. Na nagsalig man ta ko nimo. Pero ingon ang Biblia nga naay time sa tanan. Usahay natin mga plano sa itong kinabuhi nga dili mahitabo. Wala, dili mahitabo dayon ba? Natay mga gusto nga dili na ito maangkon dayon. Natay gusto nga buhaton pero di na ito mabuhat dayon. Mag-ingnon ko ikaw, igsoon, saligi ang itong buhay nga Diyos, tungod kay there is an appointed time na kanang tanan nga imong gusto, kanang tanan nga imong gusto buhaton, kanang imong gusto nga muuswag ka, na ay appointed time ana ang Ginoo. All you need to do is to trust God, to put your trust in God. Amen. Kana bang maglantaw ko sa yung video sa YouTube, labi na kanang mga maapilog contest. Ang kasagaraan, labi na kanang sa mga Amerikano daw, ang kasagaraan ni ingon nila sa ilahang contestant, labi na sa ilahang kapamilya or kinsa ba nga ilahang kanang kaila nila o friends ba nila. Ang ilang kasagaraan ni ingon is salig sa imong kaugalingon. Salig sa imong kaugalingon. Agree man Raison? Ako dili gyud ko. Kay kung musalig ka sa tong kaugalingon, ma-fail ta. Pero kung sa Ginoo ka musalig, salig ka sa Ginoo igsoon, nga muuswag ang imong kinabuhi, kung ang imong pagsalig naa diha sa atong buhi nga Dios, nga kaya sa atong buhi nga Dios usbon ang imong kinabuhi, kung ang imong pagsalig naa sa atong buhi nga Dios, nga makahimo siya pagpauswag nimo, then ingnon ko ikaw igsoon. Mahitabo na. Tungod kay there is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven. An event, kung may unta event, kana bang mga panghitabo sa itong kinabuhi, na appointed time, ana. Pero usahay, gusto lang ta nga magdali-dali. Labi na sa mga young people. Usahay, mga young people, magdali-dali. Gusto makauyab dayon.
Hello. Hello. Paano kanang reality check? Usahay kani mga kabatanunan karon labi sa atong panahon, sa among panahon. Gusto makauyab dayon magdali-dali. Abi ninyo lami na makauyab dili oy. Samot na kontrolon ka. Pero ingon ang Bible igsoon dili ka dapat magdali ana sa mga young people dili ta dapat magdali ana tungod kay naay appointed time ana naay right time ana nga tanan. Ingon ang Biblia ato angay hinumduman mga batan-on nga He sets the right time for everything. Amen. Mo nang ang iyong pagsalig dapat nga sa Ginoo ug ayaw pagdali kay naay right time para anang tanan. Sa ato apod nga mga medyo hanto nga ay ako na dahil kanato pod mga igsuon nga naay mga pangandoy sa kinabuhi nga murag naningkamot na lang buntag to gabi aron makamot tong kinabuhi atong mga pangandoy sa kinabuhi ingnon ko ikaw igsuon naay right time anak tanan nga maangkon mo na saligi lang ang Ginoo siguro murag ay mo makita na karon nga murag di magyud makabot Lord murag di magyud makaya pero ingnon ko ikaw igsuon saligi ibutang ang pagsalig diya sa Ginoo kay dili ka pakyason sa tong buhi nga Dios igsuon kani nga pulong nagsugod ni katong namalandong ko ba pagsugod sa bulaton diri Lord kaya ka na mo magasimbahan diya Lord kaya ka na mo makapanagiya og kanang kaugalingon nga yuta makatukod ang simbahan. O na nga, niabot nga pulong, ingon kani nga pulong nga, put your trust in God. Not in man. Inay mo katapat. Pahimutang yung pagsalig sa Ginoo, ayaw sa tao. Ingon ang verse 2, a time, ingon ang Ecclesiastes chapter 3 verse 2, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry, a time to laugh, a time to grieve and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather stone, a time to embrace and a time to turn away, a time to search and a time to quit searching, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Naadiri tanan nga mahitabo sa itong kinabuhi na ay time, anak. Pero ang angay na tubuhaton igsuon, sa wala pa na mahitabo, put your trust in God. Kay mahitabo ng tanan. Kanang imuhang pagtanom karon, paghago nimo, pag-ani sa simbahan, pagsimba nimo, kanang imong pagpangalagad sa Ginoo, na ay right time na igsuon nga moani pod ka. Inigbalik sa itong buhi ni Dios. Mo na nga put your trust in God, igsoon, not in man. Kaya ingon ang Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. No, nindog no? In His time. Ano ba yung kanta na? In His time. He make all things beautiful in His time. Mo na kanta na igsoon. Mo na nga put your trust in God. Kay sa panahon sa right time nga giset sa Ginoo mahitabo na sa imong kinabuhi sa mga young people sa mga batan-on nga nangandoy og maayo nga kaugmaon put your trust in God sa mga batan-on nga gusto mo uswag ang kinabuhi put your trust in God sa mga batan-on nga gusto makaasawa og gwapa put your trust in God di kay maguna-una dili maguna-una igsoon mga young people dili gyud kay maunay, yun sa Biblia, there is an appointed time under heaven. Kung nakay nakita na karon, tantawa-tawa sa langit. Kay na ay appointed time tanan anak. Kung ikaw nakay pangandoy or nakay gusto mapalit, na di pa nimo makaya nga mapalit. Panganduya sa lang na igsuon, put your trust in God. Kay na ay appointed time anak, ihatag sa Ginoo. Mao ni ang pulong si Ginoo nga napahinumdom nako atong namalandong ko nga let us put our trust in God. Ikaduha igsoon nganong nindot man or nganong importante nga ipahimutang nato atong pagsalig sa tong buhi nga Dios.
Ingon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, ingon diri, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Usahay sa atong kinabuhi igsoon, naay mga panahon nga kanabang lisod kaayo na itong masabtan. Labi na nga kanang pagdaot ka, nga wala mong takay, gibuhat nga di maayo, na kay mga panghitabo sa kinabuhi nga lisod masabtan. But we need to trust God. Tungod kay faithful siya nga Dios. Ingon ang Biblia nga, but the Lord is faithful. Faithful ang Ginoo. Sa panahon nga malauya ka igsoon sa imong kinabuhi, na atong buhi ni Dios nga mo strengthen nato. Mao ni saad sa Ginoo nga, He will strengthen you and protect you from the evil one. Ligunon ka sa atong buhi nga Dios, ug iya po kang proteksyonan. Kay siya ang Diyos yung faithful sa mga saad, mga igsoon. Ngani, katong ibasang verse ganina sa Numbers 23 verse 19 nga faithful, matinud-anon siya nga Diyos na dili sa makahimo pagpamaka. Kung iyang giingon gina sa Ginoo. Dili sa mas tawo, usahay ang tawo pag musaad, mapakyas. No, natay mga sadaghan mga saad, mapakyas, saad lang. Pero sa atong buhay nga Diyos, faithful gyud siya nga Dios igsoon. Sa diha nga mosaad sa nimo, buhaton na iya. Ingon ang Joshua 21 verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Ingon ang Biblia sa Joshua nga walay bisan usa nga saad sa Ginoo sa mga Israelita nga napakyas. Imagine, sa kadaghan nga saad sa Ginoo sa Israelita, wala ginapakyas. Ang tanan, nahitabo gyud, gipulfill yun na sa Ginoo. Mo nang igsuon, ang saad sa Ginoo sa imuha, nga mulambo ang imong kinabuhi, muswag ka, makabaton kag abundansya nga kinabuhi, mahitabo na sa imuha igsuon. But you need to trust God. Trust the process. Kay ang tanan mo agi yung process. Ang gold gani aron mahimo nga mahibalaan gyud na siya nga pure na siya nga gold, moagi para siya daghan nga process. Initon para siya kadaghan para mulutaw gyud ang iyang pagka-gold. Ingon ana po sa kinabuhi nato mga igsoon nga daghang mga panghitabo nga dili maay sa atong kinabuhi nga moabot para i-process ta. I-process atong pagsalig sa Ginoo kung tinuod pa gyud ang atong pagsalig. And ayaw kalimot igsoon nga He is faithful sa iyang saad nga iya gyud pagabuhaton sa atong kinabuhi. Kay mauna walay saad sa Ginoo nga wala niyang gibuhat. Ang tanan iyang gibuhat. Siguro naalay mga saad sa Ginoo karon nga wala pa nahitabo sa imong kinabuhi. But ingon ang puno sa Ginoo in His time pagabuhaton na sa Ginoo. There is an appointed time sa buhay ng Diyos. Ingon na si Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Usahay, bisan dili ta faithful sa atong buhay nga Dios igsoon, but still ang atong buhay nga Dios faithful nato. Mao na nga we need to put our trust in God tungod kay faithful na siya nga Dios. Matinud-anon siya nga Dios. And ingon diri, when our faith grows, we even fails, God remains true to His promise to save us through Christ. Sa usahay bitaw nga kanang atong pagtuo ug atong pagsalig sa Ginoo mawala, naara gyapon ang atong buhi nga Dios faithful sa kanato. O na nga dindot ta mosalig kita sa Ginoo. Sa bisan unsa na may tabo sa atong kinabuhi. Balik ko na po kanang illustration ba mo kinabuhi sa una. Excuse me for using kanang example sa mga kinabuhi sa una. Sa una, murag naging paglaom ng muswag. Murag naging paglaom ng muswag kay nihawa may sa mong puyan nga wala gyud. Among balay, wala may padulungan. Wala padulungan. Kay wala may kabulingon yuta. Ang naara mo sa rina, ug motor nga gubaon. Yun na ara. Pero sa diha nga ang among pagsalig, ipahimutang namo sa Ginoo, ang Dios wala gyud magpasagad namo. Gipapuyo mi og personage. Gipapuyo mi personage nga kami ang gipuyo, wala yung pastor. Kami magbuot dito sa mga buhaton, ana
Tungod kay ang pagsalig na mo gipahimutang sa Ginoo. Wala na mo gipahimutang sa tao. Tungod kay among gibarugan ang sa Ginoo. Nga sa diha nga ipahimutang nimo ang imong pagsalig sa Ginoo. Then ang atong buhi nga Dios hatag nimo pamaagi igsoon. Ikatulo igsoon, why we need to put our trust in God. Inguna ni. Kasi kanang sitwasyon sa imong kinabuhi, God is with you. God is with you. Ingon ang Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Taro ang pulong sa Ginoo igsoon nga another reason you should have faith in God, you should trust in God, because He has promised to be with you always. Mo ni sad sa Ginoo nga naa sa kanunay uban kanimo igsoon. Sa bisan asa o bisan unsa nga imong pagkabuhaton, uban nimo ang atong buhi nga Dios. Mo na nga we need to put our trust in God tungod kay naa di siya uban kanato kanunay. Sa mas lisod man o masayon sa atong kinabuhi, na ang Ginoo ba nato. Kita lang usahay kay pagmulisod ang ay masayon ang atong kinabuhi. Dili na tamo uban si Ginoo usahay. Malimot ta. Dahil daghan kay may mga kanang na-encounter nga mga Christian sa una, kay naabot pa may lain nga kasi simbahanan. Daghan kay may na-encounter nga mga Kristohanon nga sa panahon nga lisod kayo, grabe lang pagsalig sa Ginoo, hugot dyan. Wingon pa yun sila, hugot bakos, di naman pagsalig sa Ginoo. Uban pa sila kanunay, mga lagad sa Ginoo. Ba, sila may uban kanunay sa Ginoo. Pero sa diha nga na, muhayahay na, mubiya naman sa Ginoo. Ang pagsalig tuwa naman sa kahayahay, wa naman sa Ginoo. Pero kita igsoon, kita hinumduman ta sa pulong sa Ginoo that we need to put our trust in God. Kaysa diya, kay ang atong buhay nga Diyos, uban dyan nato kanunay. Dili lang ta, wala lang ta niya giubanan, but He will strengthen us. Sa panahon nga maluya ta, ligunon ta sa atong buhay nga Diyos. Tagaan ta niyang kusog. Dili lang kay tagaan ta niyang kusog, but ingon ang pulong sa Ginoo, He will help you. Tabangan ta sa Ginoo nga makalingkawas ta na kang kalisod. Basta musalig lang kaniya sa process. Kaya kung atong basahon ang balik ang parable about sa katong 5,000 na gipakaon sa Ginoo, it's all about trusting God. Nangutana si Felipe, ang Ginoo, nangutana kang Felipe, ano siya nga, asa man tawag makapalindog para ipakaon na nila. So si Felipe, nitubag si Ginoo yung si Felipe nga, bisan pa, isa katuwid ni mga sweldo ani dili pa makapahing pagkaon na nila. Pero kung imo itong tuloy-tuloy yung pagbasa igsoon sa verse 6 doon imo ang Ginoo, ako atong isulti kay kabalo na kung unsa kabalo na ang Ginoo kung unsaon niya makapalingkawas ta sa atong problema. Ang ulang lang ni Felipe at yung time is musalig sa Ginoo. Igsoon sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi, we need to trust God. Salig ta sa tanan nga sitwasyon sa atong kinabuhi sa Ginoo. Gani ingon pa yun siya sa Matthew 28 verse 20, ingon re, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of this age. Indot kaya hindi sa punong sa Ginoo. Teaching them to obey sa tanan ng command sa Ginoo. And dapat kanigid ang pinaka-importante nga tumibalaan ingon ang pulong sa Ginoo, and be sure of this, I am with you always. Naagyon ang atong buhay nga Diyos uban kanato kanunay. Bao na nga nindot importante igsoon nga ang atong pagsalig diha gyud sa atong buhay nga Diyos. Kay ingon siya sa pulong niya sa Hebrews 13 verse 5, do not love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never leave you nor forsake you. Dili kita biyaan sa Ginoo, di pasagdaan. Labi na kung ang anong pagsalig bihagi sa tumbong ni Diyos. Sumora ko yung kapadasig sa matag-usan, inigtak na sa kabuntagon mga igsoon. Put your trust in God. Kaya ang Ginoo mag-set og appointed time sa tanan. Kung mahitabo sa pagkinabuhi,
He is a faithful God. Mo nang nindot nga ang atong pagsalig, atong ipahimutang niya kaniya. Dili lang siya faithful ni Diyos. Uban pagin siya nato kanunay. Sa bisan asa o bisan unsa nga mahitabo sa kinabuhi. He is with us always. Mao ganing ginganlan as Jesus of Emmanuel. Kaya abot pasabot sa ngalan ni Emmanuel, God is with us. Sa Matthew chapter 1 verse 23 mabasa na ko na ito. Kung na akong ikapadasig sa abota usa nga sa bisan unsa nga sitwasyon sa imong kinabuhi, malisod man o masayon, put your trust in God. Mao ginaitanong nato sa panahon nagasgasin sa Ginoo, magapanalangin sa pulong ang hangyang tanan sa pagpanindog kung atong magampo sa pulong sa Ginoo. Putling ubalaan ng mga Diyos. Salamat. Bisan pa diining matahog na pagutagon. Salamat o Diyos sa kalupusan sa mga panimbahon. Bisan pa sa mga pulong among nadungog. Pagpalasig sa mga pulong Ginoo at kinahanglan ng mga ngay pahimutang ang among pagsalig diya kanimo. Father, salamat ng ining tanan. Bisan pa sa mga kaanakan nga niya karon ako mga pag-ampo Diyos na ikaw, mga panalangin sa matag usa. Ikaw makikuban sa matag usa. Sa timok simana Ginoo, proteksyonan nimo matag usa sa among paglakaw, padulong sa among trabaho Ginoo, sa mga naay mga negosyo, kung mga pag-ampo, ang imong pagpanalangin o favor manaa kanila amahan. Lord, dupli pa nga income ang ilahang maangkon ining simana, Father. I declare and decree in the name of Jesus. Bisan pa sa mga kaanakan na sa matag adlaw nagabiyahe, ang imong proteksyon Ginoo, ang imong mga balaan kamot mga magatuyad, mga pandong diha kanila amahan. Nga wala gyud mga buhat sa kaaway makapaghilabot kanila. Lord, akong giniabog tanan mga buhat sa kaaway sa imong mga kaanakan nga niya karon nga dili gid sila magbalampuson in Jesus name. I cancel every plans of the enemy, Lord. Nga dili gid sila magbalampuson sa imong mga alagad, sa imong mga anak Ginoo. Father, I declare and decree in the name of Jesus nga dupli nga panalangin ang imong maangkon sa imong mga kaanakan Ginoo niani nga semana. Lord, maayo nga panlawas Ginoo, provision Ginoo mo hatag kanila nga dili sila makabsan, di mahutdan sa ilang butinghanglan sa matag adlaw. Father, I declare in the name of Jesus, uswag ang tanan imong mga anak Ginoo, ug walay mapabilin nga sama pa Ginoo sa ilang kinabuhi karon. Salamat amahan nga maayo ka nga Dios, matinud-anon ka nga Dios, ug uban ka kanamo Ginoo sa matag adlaw sa mga kinabuhi. Father, I bless you ang imong mga anak nga niya karon matinud-anon sa pagsimba o pagkalagad ng kanimo. Lord, imo tanan dungog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. May buntag sa tanan. God bless ug shalom. Ay, nari ka announcement sa day. Malingkod sa